Damo nato ang ato ang kaugalingon. Ato pasalamatan ang Ginoo. And as we turn to our Bibles in the book of Psalms 103 verse 13. And I'm requesting everyone to please stand. Manindog ta mga igsoon and meditate on this word. Ato ang pamalandungan kini nga pulong, and our message for today is entitled the heart of a father, ang kasing-kasing sa usa ka amahan. Praise the Lord. So it says, as Father has compassion for his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Ato ang sublian kini sa pagbasa. As the Father has compassion for his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Dear Lord, we come before your presence today with a thankful and grateful heart. We come before you with thanksgiving. We come before you, Lord, with praises in our mouth. And so today, O God, we humble ourselves before you once again, knocking at your door, at your throne of grace, O God. Here we are with an open heart. And as we are about to ponder and meditate upon your word, we continue to open up again, once again, our spiritual understanding for us, O Lord, to be filled with the things that you have in store for us. For us to be satisfied once again, O Lord, by the feeding of your word. And so today, as we lift up our whole being before you, thank you for touching us once again and blessing us once again, O Lord. Every expectation, every anticipation of your presence, O God. Even today, O Lord, there might be one of us or some of us, O Lord, that are in the heaviness of the heart. But we want to thank you for that in your presence, O God, there is sure release, there is liberty, there is freedom, and in your name, O Lord, we can claim deliverance. And so today, O Lord, we want to thank you for filling the whole sanctuary, O God, with your presence, and the four corners of this church, O Lord, will just be filled with your glory. In Jesus' name, we ask all these things, and everybody say, Amen. God be the glory, manlingkod tang tanan mga igsoon. And so today, we shall hear a message from a biblical perspective on say what does it mean to be a father. Kanyang word nga fatherhood. Since today nga, especially kay maybe the world is celebrating Father's Day. O bisan sa mga kahimtang siguro nga managlahi kita, but we ought to be grateful. Mahimo kitang mapasalamaton sa atong mga mahan tungod kay nitungha ta tungod kanila. Mahimugso kita tungod sa atong mga amahan. Praise God. So, from this passage of scripture, dunay metaphorical kanabang pag-compare sa Heavenly Father, sa atong langitnon nga amahan, ug sa mga amahan pod nga mga yutanon. As it says, as Father has compassion for his children, ingon nga ang amahan, mga yutanon nga amahan, adunay kaluoy nga nasa iyahang mga kaanakan, busa ang Ginoo aduna usab kaluoy ni adtong adunay kahadlok nga kaniya. Praise God. So this morning, let's just take three things again to see the biblical perspective of fatherhood. Sa mga gidaning mahimot ang amahan, sa mga gidaning mahimot ang tatay, mahimot ang papa, mahimot ang dad o daddy. Kung sa mga giday ang pagpahayag niining ani kanato from biblical perspective. Okay? So, dito magdugay. Ang una, Father
fathers as providers and protectors. Ano? Ang na siya mga breadwinner. Wag na fundamental ang mga mahan manarbaho para mabuhi ang pamilya. Ang na siya ang foundation, mga breadwinners. Nga lahir gid pod kung dunay mga amahan diha sa pamilya kay mahimo nga masaligon ang tanan kanang bang kampante. Labi nagamay pa ka, bata ka pa, nya panahon sa kagabion mahadlok kag dunay mo kasikas, dunay mo kanaas. Comforting kaayo basta na ang presensya sa amahan. E bisan pag naisilingan nga magmaoy, naisilingan nga makalit og kanang pangharas. Right, nay mga kalit og singgit-singgit. Basta na ang presensya sa amahan, medyo kampante ang tanan. Kampante ta nga matulog ta basta na ay mga fan, na ay amahan diha sa pamilya. So, as providers and protectors speaks about the physical provision. Fathers work to provide their family's needs. Ang mga amahan mo trabaho para matagbo ang mga pagpanginahanglan diha sa pamilya. It's something to know nga kung doon ay amahan nga maupay mangdilihin siya sa iyahang anak. I have seen nga murag batugan ng amahan, sige lang og tambay niya. Sagul-sagulan o bisyo. Pag uli sa iyang anak nga ako'y na-help out sa una. Kauban ako, ginakuha na ako, pamanday ko. Damotoy ako ang ginahimo nga helper. Kauban magmasa. Yan ay say sakit nga epileptic. Mukalit lang ba og musulong ganito, mahadlok ka sa iya, pero mapuslan siya kay kugihan man. O lagi na kada uli niya, siya pa'y pangayuan og tabako sa iyahang papa. Mabunalan pa og di manghatag. Ay na ba no? Ay ipalit lang dito og tanduay og tabako. And you know what? It is the end kanang sad ang ending ato kay kanang doon naman to'y tambal nga gi-offer ang gobyerno para maayo tong iyahang balatian. Tungod kay gusto siyang maayo, gusto siyang nga dali maayo, giyarok niya og dungan, giyarok niya kausa ang duha ka botelya nga tambal. Motong pagkahuman nakatulog siya, wa na gid siya nakamata. Kaya gito tatong pamasin ba nga maayo gito sa kay grabe nga antos niya sa iyahang balatian. And usay nabaliktad ang sitwasyon. But biblically, fathers are to work hard and to work diligently to provide for their family para matagbo ang mga panginahanglan. Karang nga panahon ng mga asawa manabaho naman pod pero purag alalay na lang tungod sa mga pagpanginahanglan. But basically, gi-ordain yun nga mga providers, ang mga amahan. Protectors in the sense that for the emotional support, fathers, mga amahan mo offer o guidance, giya, encouragement, and stability. Ang mga papa, tagsa di kayo historiador, no? Dili kayo. Amot lang mo, agree ba na akong mga anak na di ko historiador? Pero compare sa mga kababayanan, mas kuwangin sila. Affectionate magod ang babae niya, historiador. Ang lalaki, dili kayo na showy. Ano na lang siguro ang term. Man of few words. Yung panipasol kay. Gamay lang ang istorya. Pero encouraging. They are there to provide guidance. They are there to provide encouragement and even stability. Bisag sa topic na lang, in times nga doon ay member of the family nga medyo emotionally depressed, ang comfort sa usa ka amahan will do a lot para sa kanang emotional support. Ingon tao sa nga, sige, kaya ni mo na anak.
Eventual at times kasama sa imuha pero kaya ra na nimo. I believe nga kaya nimo na. And so we were there. Nakita din ha magatuko, magapaluyo nga bisan sa ilahang mga minsan tawagon na huyang nga pagbati, linghod nga pagbati, hangtod nga mabansay sila, maanad ang atong mga kabataan, hangtod mamatuto sila, hangtod nga muhingkod sila, unya makita nila ang foundation na atong layout para sa ilaha. Even to at times nga wala na ta. May numduman lang gihapon ng maayo nga mga gikabilin natong anha kanila. Atong kanunan ako ginabalik-balik no how we wish to be remembered sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. As providers and protectors, this also includes spiritual leadership. Ingon nga pangulo, ingon nga leader nga espirituhanon. Ang ato ang pamilya mo na ato ang gamay nga kongregasyon. And in the Bible, the Lord has ordained fathers as the spiritual leader diha sa pamilya. Kung imong tanaw ng Deuteronomy, maingon din na, you shall teach them diligently when you walk by the street, when you lie down, when you wake up in the morning, ipaila ngadto sa imuhang pamilya, matod pa, ipaila ngadto kanila na ako ang Ginoo. And to instill that biblical values in our family and raising a godly generation, fathers are there to provide this leadership. And they played a vital role in nurturing their children's faith. Diba? Dunay rulang mo sa ka iskilahan. Ingon ang teacher class, I don't want to see you smoking in the class because smoking is strictly prohibited. And one student commented, "Sir, why you smoke? Then why you smoke in the school premises?" May answer lang taon siya nga, "Follow what I say and do not follow what I do." Follow what I say and do not follow what I do. But fathers, kita nga mga amahan are to play a vital role. Labi na gyud sa pag-ugmad, kining word nga nurturing, pag-ugmad, o kining pagmatuto sa kanang pagtuo sa ato ang mga kabataan. Na mahimo sila nga mahadlokon sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Mahimo sila nga makailas sa Ginoo. Praise God. Ginoon, lahi-lahi ang pamaagi sa Ginoo nga ato ang nakaplagan siya. Ay uban nga naluwas tungod kay giimbita na lang pud sa anak nga unang nakailas sa Ginoo. Diba no? And the second thing that I'd like to share this morning, father as role model and mentor. Ang amahan ingon nga maayong sumbanan. Kung sa palay nga terms sumbanan. Halimbawa, example, pero gatong palawman ng Bisaya, ingon nato nga panag-ingnan. Panag-ingnan. Maayong nga panag-ingnan. Maayong nga sumbanan. And mentor. How do we mentor? In the character development. Una sa tanan, sa character development, sa ato ang mga kabataan, fathers shape their children's values and morals. Ana nga, dili ta makapulan. Ay usahay, ingon ba nga, kakapoy ba ng kinabuhi Kakapoy ba ng kinabuhi kadaghan bagbawal.
Puros na lang warag mali ang ginahimo sa usa ka bata. In one way or another, kana siya kabahin sa pag-ugmad nga kung doon na may mga restrictions, kung doon na may mga pag-iya, kung unsay mga buhaton, dili kasakit pod sa mga kabataan tungod kay para na sa imong kaayuhan. Amen? Ingnan ko ng batanon nga na sa imong katapan para na sa imong kaayuhan. Good. All right. Or character development. As mentor, kung pangutanon ka, paano mo ginawa yun? Ha? Paano mo ginawa? How they did it? How you did it? Okay, this is how you do it. Ganito yon, ganito paggawa. Alright? Ikan sa basic, kung saan pagpanit sa ahos, saan pagpanit sa ahos. Di ba sa yun panitan ng ahos kung unahon og dukdok? Isa nagsulay og kanang luto og kamunggay nga nagisa, nga gigisa sa mantika niya nang lupad ang kamunggay. Yeah. Sahay. Kanang magtuon pa ba? Magtuon. Sahay pagprito sa bulad. Sunog ra. Anay uban nga ganahag bulad na kanang igo lang maluto no nga kanang murag juicy pagyapon ang bulad. Ako lahi ko kay medyo ganahan kong mas crispy ang bulad. Ang pagkang Wala crispy gamay. Wala na yung uban nga kanang dili ganahan kayo og ano. And so as we teach our children, ito ganito yon. Kaya nga ni paghimo. So life skills. Fathers teach children essential life skills and lesson. Say for example, the biking lesson. Sino ba sa inyo ang tinuruan ng magbisikleta for the first time and hinahawakan yung bisikleta at itinutulak ka at kampante ka kasi andon yung tatay mo sa likuran nakahawak sa'yo. Ang hindi mo alam, tagal na palang binitawan ka. Diba? And then, you draw confidence, right? Nakumpiyansa ka ba? Kampante kay ka nga, sa sige nimong padyak, naara siya sa imuhang likod. Hindi ka maunsa. Dito na ka natumba, paglingi nimo nga wala na siya. Dito na ka natumba, paglingi nimo wala na siya. So, fathers teach their children essential life skills and lessons. Mga lessons sa kinabuhi. Mga pagtulunan sa kinabuhi. Right? Ate Vicky, may malalim na Tagalog noon na mahirap intindihin. Yung sinasasabihin natin, nagsusunog ng kilay. Ano bang ibig sabihin pag sinabi mong nagsusunog ng kilay? Kasi sa alam ko, kining atong pilok niya na ginasumpayan gana sa mga babae, no? Ay, ang kilay, sunugon noon. Ang pagsusunog ng kilay is a form of kanabang mura siyang salawikain nga naghulagway para kanato sa kanang hilabihan nga kakugi bitaw kaning kamot. Nagsusunog ng kilay. Right. And ayaw ba yan ninyo dabdabi na inyong kilay, ha? Dili na mo ibot pasabot. Ang bot pasabot nga nag-reflect kini sa hard work. Nag-reflect sa mga paningkamot. Bisan sa kainit sa adlaw, ano bang na-expose ka sa kainit sa adlaw, dili balihon, dili panumbalingon ang naglagiting ang kainit sa adlaw. Ayan na pala. Para lang ma-provide ang mga pagpanginahanglan. So,
Makita nato na, labi na og mga, nato kani mga farmers. Dili baya sa yun magbasak. Para ingon nga, sa bawat butil ng bigas, katumbas ay pawis. Sa bawat butil ng bigas, katumbas ay pawis. And so pagkabuti sa panimalay, makareflekta, teaching, pagtudlo nga na kaniya sa mga makadila nga sa moral values to dili mag-usik-usik. Dili mag-usik-usik. Doon na yung people sa usa ka simbahan sa una, ni uli sa ilang balay, gikan na narbaho sa usa ka lungsod. O ni akong gipangutan, nganong ni uli man ka? Yung pa niya, kuripot kayo ang akong amo. Ano man, grabe sila dito. Ang bahaw, di ginailabay, kay tughungon. Tughungon ba? Pero ang sagad nga usikan, ang mga pobre. Pero, tanawa na ng mga pobre magkaon, mga bata, pasagdan magkaon diya sa lug, bisag asa mamilit ang mumho. Pero, we are taught, inatudluan tawag lesson sa kinabuhi, and fathers, na mga amahan, adunay dako kayo nga gampanan. And the third thing is legacy. Everybody say legacy. Fathers leave a lasting impact on their children's life. Usa ka indication ni anak kung ang atong mga anak nga babae o ang atong mga anak maingon ba nga kung maminyo unta ko mainta to og parehas kang papa. Makita nila ang portrait diha sa ilahang amahan. That's a good indication. Ang atong mga kaanakan. And to leave a lasting legacy, lasting impact. Kanang impact ba? Kaya saan ang impact sa kan? Nakita ni mong impact sa kinabuhi nga na sa atong mga kabataan. Okay. Sa gagbay pa ni mga bata, hantun magdako sila no, lahi-lahi man ang atong approach. Kini sila si Hana, si Prince, si Bilab, nakasulay kina sila tanag, ipatindog na ko sa kumpalad, sa gagmay pa sila, magtuon silang tindog. Di mo kumahadlok ba nga gunita ng ilang doa katil niya, naana katindogon. Kaya ra kayo. Kalingon ta karon di na kaya. Kadagko naman sila. Lahi na po nga approach. Alright. A lasting legacy. And the third thing, and finally, the final thing, a biblical perspective of a father as reflection of God's love. Everybody say it. Father as reflection of God's love. Ready, go. Father as reflection of God's love. So many times in the scripture, gipanaging na pod ang amahan ngadto sa langit nun nga amahan. Many times in the scripture. And in the book of Ephesians, gipanaging ang kaminyoon o ang pamilya, ingon nga sa gugma ni Kristo ngadto sa iyang iglesia. Sa gugma sa Dios ngadto sa simbahan o sa gugma sa Ginoo nganhi kanato. So this speaks of unconditional love na naa sa mga amahan. Fathers reflects God's unconditional love and acceptance. So kininining pagiha bisan sa mga shortcomings diha sulod sa pamilya. Bisan sa mga kakulangon diha sa pamilya. Awayin ka usahay nga when your expectations fail, usahay mapakyas ang ato ang mga pagdahom o ang atong mga expectation diha sa pamilya. But because of this reflection, kini nga paghalintulad
O kining pagkami nato nga nag-mirror kini sa gugma o unconditional nga gugma sa Ginoo. So this reflects of God's unconditional love and acceptance that no matter dunay mga weaknesses, dunay mga kahinaan, and sometimes ma-failed ang atong expectation, dunay cure tungod kay ngano man, we will learn how to accept failures. Awa ba? Masipyat ang atong anak, dunay pagpasaylo, dunay acceptance o napakyas. And ay mga panahon siguro nga lami namang luod. Nakasuway na ba mo? Lami namang luod, mang luod na unta. Pero dili na lang. Kay mag-ilamang ka nga, mas ikaw ang mature diha sa pamilya kaysa sa kauban ni mong anaa sa pamilya, mga kabataan nga nagatubo pa, nagahingkod pa. So mabaliktad ba ng sitwasyon, mas sitwasyon kung kita may unang mangluod. So, mo ni ang unconditional love nga dili magmatter sa mga encounters nato nga mga behaviors sa matag adlaw. Diba? Doon ay mga mahinayak o istoryahay, mabuhay, istorya nga sakit. Kaya mengon, sukad karon, di na ta magilhanay. Ayaw na ko ilha nga amahan o di na po ta kailhon nga anak. Magiyahay ta. O niya, nang luod naman gihapon in the end, kapag pananghid sa anak, mengon man po nga, mao makahana, sige, ato na kunoy. Tanawa raw, wagi batasan ng bataan eh. But as the Bible said, fathers, do not provoke your children. Masama ni ana nga approach. So, asahay magsugod lang sa gamay. But let us be reminded today of the kind of this kind of unconditional love nga atong gikinahanglan as reflection of God's love. Ingon nga reflection sa gugma sa Ginoo. Nganhi kanato. Hallelujah. Abitan na nung kung doon ay kasalan, pag-abot sa veil, tabunan ang ulo sa babae, o niya, ang lalaki dirira sa abaga. Tungod kay nga naman, diya sa panimalay, ang mga amahan is the reflection of God's glory. Reflection of God's glory. Tungod niya na mag-reflect ini sa gugma sa Ginoo usab. Nga ngayon nato usab nga batunan sa ato ang kinabuhi. And this kind of love is unconditional love. Hallelujah. Dili mag-agad sa mga kondisyonis diha sulod sa panimalay. Especially kung ma-fail ta sa ato ang expectation. Praise God. The sacrificial love. Another thing is the sacrificial love. So, gikan sa unconditional love, gi-extract nato kini nga nipadulong sa sacrificial love, mga sakripisyo. So, fathers demonstrate sacrificial love just like God's love for humanity. Anang doon ay mga dili balihon ng kakapoy. Kapoy naman yun doon ta kayo. Pero kining sacrifices tungod sa ngalan sa gugma. Ayan. Tungod sa ngalan sa gugma. Gina-demonstrate nato ang matang sa paghigugma. Kining sacrificial love. Kining sa pulong palangdaan nga sacrifice. Paano siya? Medyo bugat na siya. Sacrificial love. Anyway, mga mothers, suma naman ang ato inyuha day atong niaging buwan. Tanang i-focus karon sa mga kalalakihan. So, sacrificial love, just as God's love for humanity. Tingnan mo si Lord na umibig sa atin. Tingnan mo kung gaano tayo inibig na lubos. Inibig tayo kahit di tayo karapat-dapat.
sa dili ta angayan pero gihigugma ta sa Ginoo. This unconditional love, this as reflection of God's love, ito yon. From sacrificial love to guidance and wisdom, Father seeks to guide their children with wisdom, mirroring God's guidance. Okay. So kung unsa gi kana bang mga statutes, karon na imong pamilyar no ang kanang word nga Rome statutes. Based on the Rome statute as stipulated, bago ipagawas ang subpoena dos tecum, ingon na napag-iisa subpoena dos testificandum, pag-abot sa promulgation, dukdukan, you are guilty beyond reasonable doubt. Ay gisilutan og reklusyon perpetua. Home statute kanang patakaran to sa sana ICC sa Roma, sa Rome statute. However, kining mga kamanduan sa Ginoo, statute sa Ginoo, kamanduan sa Ginoo, ang nagingon pa dinhi nagamirror kini nganhi kanato ingon nga mga ginikanan. Nagamirror as as we seek to guide our children with wisdom, we reflect on the written word of God kung paano natin i-admonish, paano natin sila palakihin up in the admonition of the Lord. So therefore, fathers are reflection of God's love and care. And may we honor and appreciate them, and may they continue to be a source of strength, guidance, and love to their families. Paingon ta sa tanan, Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan nga naa dinhi karon. Amen. Paingon ta nga managlahi ang atong kahimtang. Honestly, doon ay maingon siguro din nga you have failed about your expectation para sa imong amahan. Maybe na apoy maingon din sa ato na-miss na ako ang akong father tungod kay taod-taod na nga nawala siya. But today, let me encourage you that we have a Heavenly Father. And according to the scriptures, He reveals Himself as the approachable God, as ang Ginoong madulan, matinud-anon, ang Ginoong mahimo nga mohulip sa tanan nga mga kahawa nga sa atong kinabuhi. And He offered Himself as our Father. In fact, He is the Father to the fatherless. Amen? Hallelujah. So let this be a comfort to everyone. When your expectation fail, bisan mapakyas man ang ato ang mga pagdahom, magapasalamat gyapon ta nga nahimugso ta sa kalibutan pinaagi sa ato ang mga ginikanan. Amen? So let us all stand and let's just worship the Lord and thank the Lord in this occasion for what the Lord has done in our midst and in our lives. Maybe sa imong makasing-kasing karon dunay, diya sa imong kasing-kasing dunay kabugaton, doon ay mga something na nagahasol o nakapabugat sa imuhang kinabuhi. But today, as what I've said, even though our expectations may fail, pero salamat ka diha sa Ginoo na siya nga muhulip sa tanan nato nga mga kahawang. And we can turn to God. We can turn to Him as our Daddy God. We can turn to God as our Heavenly Father. He will never leave you nor forsake you. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. And so today we cherish yung mga
naulila na sa Ama, and cherish the memories of our fathers. At tayong may mga ama pa, will continue to love and cherish our fathers. And be thankful to the Lord. Be thankful to the Lord na samtang doon na pa'y kinabuhi, kanunay doon ay pag-asa nga gikan sa Ginoo. Amen? Hallelujah. As we sing that song, Glory to the King, and as you're singing this song, inviting you to just worship the Lord and be thankful to the Lord. And let us expect from the Lord this morning. Amen. Hallelujah. Lord, my heart cries out, glory to the King, my greatest love in life. And you everything, glory, glory. I hear the angels sing. Open my ears, let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul rejoice, glory, glory. I hear the angels sing. You're a father to the fatherless, the lifter of my eyes. See you crowned in righteousness. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, the lifter of my head. Sealed in righteousness, we cry glory, glory. We cry glory to the King. You're a father too. You're a father too. The fatherless, the lifter of my dreams. Sealed round in righteousness, we cry glory to the comforter too, amen, the lonely, lifter of my head. Sealed in majesty, we cry glory, glory. We cry glory to the King. We cry glory. We cry glory, glory. We cry glory to the King. We cry glory. We cry glory, glory. We cry glory to the King. Andun may kinabuhi, andun may kusog, andun may gininhawa, sa kamil mo himayaon ka, andun ni akan, sa kasing-kasing ko, mayawon ka, ang kalagaran ko. Andun may kinabuhi, andun may kinabuhi, amen. Andun may kusog, andun may gininhawa, sa kabil ko
hands to the Lord and let's just allow the Lord to minister to our heart this morning. Wala magkumasayod sa imuhang specific na pagpanginahanglan. Ano sa kabutang akong igagarantiya sa imuhang igsuon, ang atong Ginoo na sayod sa matag panginahanglan nato niini nga kabuntagon. Wala na sa lipod nga na kaniya, wala na lilo nga na kaniya. Ang atong ikinahanglan mao ang atong hugot nga pagsalig ug pangaliya ngadto sa Dios. When we turn to Christ, unsa man ang atong mga burdens, unsa man ang atong mga gibugaton, kung gibati ka man sa kahawaang niining adlaw, mahimo ka nga punon pag-usab sa Dios diha sa imong presensya, sa iyang presensya, ug ang imong kinabuhi matagbaw pag-usab niining adlaw. Hallelujah. And I'm inviting you to open your heart before the Lord. I'm inviting you to just open your heart to the Lord and be honest to God this morning. Huwag po tayong magpakunwari sa harapan ng Panginoon. But let us be honest before the Lord kung ano man yung mga totoong kalagayan. Kung sa maging ang tinuod na mga kahimtang, let's just be honest before the Lord. And as we turn to God, seeking help. Hallelujah. As we close our eyes, mahimo nga dili ka usa ka amahan bisan unsa ta, mahimo nga usa ka batan-on, usa ka inahan, pero nining takna, let's just allow the Lord to minister to our heart. Can we just lift up our hands to the Lord and allow the Lord to speak to us and allow the Lord to speak to our heart. Hallelujah. Amen. Can we just praise the name of the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, Heavenly Father, we come before you. Kami mapasalamaton, dakuyamot, anak kanimo. Salamat kay Ginoo nga nining takna. Salamat sa imong presensya, Ginoo, nga wala gid mo kami pasagdi sa tanang panahon. Sa mga kabugaton nga amo ang nasinatian, kauban ka namo, Ginoo. And so today, O God, as we lift up our hearts to you, as we lift up our whole being to you, O Lord, nakita nimo. Lord, recognizing that this is a high time for us to once again be filled. This is a high time for us, O God, to once again be ignited. Ang among kinabuhi, Ginoo, mapuno pag-usab sa imong presensya o sa imong pagpamuhat o sa imong balaang espiritu. At sa today, O God, unsa man ang mga kahawaan, unsa man ang mga gibugaton, unsa man ang mga naa sa kasing-kasing, Ginoo, thank you for the healing touch. Thank you for the forgiveness. Thank you, dear God, ang among makasing-kasing, Ginoo, mahimo nga maantigo nga magpaubos sa imong atubangan ug ang pag-ilang nga diha kanimo nagagikan ang among kusog, ang among mga kadasig nagagikan kanimo, Ginoo. And even today, mentioning to you, Lord, ang among mga amahan, ang mga amahan nga naa dinhi karon, Ginoo, thank you for their lives. And thank you, Lord, for ministering to our hearts, O God, today. Na unsa man ang mga pagpanginahanglan, Ginoo, unsa man ang gikinahanglan, O Dios, sa amo ang mga kinabuhi. Mapasalamaton kami nga ikaw nagahulip sa tanan nga mga kahawaan, nagahulip sa mga kakulangon sa among kinabuhi, Ginoo. And so today, O God, thank you for filling us once again with your presence. Na kung doon ay mga gibati o kamingaw, doon ay magagibati o kasubaanan, Ginoo, karong adlaw mahulipan kini sa kalipay nga gikan kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Katong gibati o kaluya, Ginoo, madasig sa makausapa diha sa imong presensya, that you are the God, that even, O Lord, as we cherish those happy times and those happy memories and even the legacy, O Lord, of those who have gone before us, salamat kay Ginoo. Kanining orasa, ikaw ang among portion, ikaw ang among kaligon, Ginoo. Ikaw ang among kaligon, Ginoo. Papasalamaton kami sa imong pagsangkap sa matag usa ka kinabuhi.
rejoice in your presence and in your countenance. We rejoice in your goodness, O Lord, above all things. Tungod kay maayo ka sa among kinabuhi. Lord, dili man perfect ang among mga pamilya. Dili man perfect ang among mga kahimtang, Ginoo. Apan mapasalamaton kami sa imong madagayaon kay nga grasya para sa among mga kinabuhi, O Dios. But you're more than enough sa among mga pamilya, Ginoo. More than enough aron makasugakod kami, makabarog kami, Ginoo. Pinaagi sa imong tabang o pinaagi sa imong grasya. And so today, nagakalipay ang among kasing-kasing diha kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus na among manluluwas. And everybody say, Amen! Hallelujah! Itong palakpakan ang ato ang Ginoo. Nalay ko ng alam sa Diyos. Hallelujah! God bless. Praise the Lord. Maadjong buntag sa tanan. Salamat sa pulong sa Dios nga nagahatag og dako nga challenges. Dili lamang alang sa mga amahan, kung dili alang sa tanan. I do believe nga na ay mga inahan nga nahimupod silang amahan. They are taking part the responsibilities of the fathers tungod sa kakulangan sa mga amahan. So thank you so much sa iyang pulong nga diin nagahatag og kadasig, nagahatag og kalipay, nagahatag og dugang nga pagtuo nga ang Dios mahigugmaon gayud sa matag usa kanato. And we do believe His love, His mercy endures forever. Amen. Amen. So natandog lang gid ko kay ako karon usan ako kaamahan ug inahan. Praise the Lord. But anyway, anyhow, it is a grasya, no, sa Ginoo nga nagapadayon sa pagtabang sa matag usa kanato aron nga still we could be able to nurture, to mold sa ato ang mga anak, mga kaanakan ngadto sa ato ang mga apo. Amen. Hallelujah. So at this point in time, it's time for giving. So atong hangyo nga atong kaon ang ato ang mga tithes and offering o katong ato ang mga pledges, no? If you remember last Sunday, there were forms being distributed in order to have our pledges for the projects of our church, repainting of the church, and of course repainting sa atong mga benches. So kinsa tong naka-ready to have their pledge, you can bring it also with your tithes and with your offering. Ug katong wala pa pod, still, no, the project, the program is still going on. So every Sunday, unsa man ang ato ang mga unsa ni mga kanang pledge ni ana, commitment, ato lang na siyang i-share every Sunday. Kaya na may ingon dito nga pwede installment, no? So, brothers and sisters, mauna ang ato ang mga pagpahinumdum as far as the church pledges and programs is concerned. Okay? Kantata. Hayon na po ang matag-usa, atong gunitan ang ato ang mga tithes and offering, and then we will pray. Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this morning. Thank you for thy words, O Lord, that you have said and done in our midst. Kakatutanan, Ginoo, nakahatag ka namo o dako nga paghagit sa matag-usa namo kakinabuhi, especially to the fathers who are celebrating Father's Day today. Thank you for their lives, the Lord, nga sa diin sila nagahatag sa ilang commitment, ilang mga responsibilities ngadto sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. And Lord, we thank you also sa imuhang kaayo
pinaagi sa imong grasya ug gahom di Lord. Magkapadayon usab kami sa pag-share sa amo ang mga tithes and offering because we are deemed to do so. Salamat Ginoo nga kinahanglan gayud nga among ipakita as part of our services to you, dear God, to give our tithes and offering to the church and for the projects, programs of our community, for our church in particular. Lord, salamat ining tanan. Ikaw magapanalangin Ginoo sa mga kamot nga mangyatagon. Ikaw magapanalangin Ginoo nga ang ilahang mga tinubdan sa mao nga panalapion nga bahin magapadayon kini o Dios pinaagi sa imong grasya. Salamat sa tanang sources niini, employment man, businessman, farming, and whatsoever, O God. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagpanalangin tungod kay nasayod pud ikaw Lord nga maupod kini ang among source of income, source of livelihood, O God, so that makapadayon kami pagbuhi sa amo ang pamilya ingon man sa pagpadayag sa amo ang gugma diha sa amo ang iglesia. Lord, salamat niining tanan. Dalaygon gayud ikaw, O Diyos, sa walay katapusan. Bless everyone of us, and we do believe, dear Lord, you really love cheerful givers. Thank you, Lord. Salamat Ginoo sa mga katawhan ugad nga uban sa paghatag anaa ang kalipay sulod sa mga kasing-kasing aron sa ingon ni ana anaa usab Ginoo ikaw ang imuhang mapadayunon nga pagpanalangin sa matag usa. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, takos kang pasidunggan. Ibalik namo ang tanang gahom, ang tanang pagpasalamat sa tanan Ginoo nga magihatagon diha lamang kanimo. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Your steadfast love extends to heaven. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains, and your wisdom like the wind of the sea. Then you come to me. Filling my heart with your loving kindness, I find my peace in the shadow of your wings. I eat my fill from the abundance of your household, and I drink from the streets of rejoicing. You are my King. You are my King. You are my King. You are my King. Napanalanginan ba ang tanan? Amen. Sagit ng Praise the Lord ang napanalanginan. Una na to pagsugdan ang tanan. Kami yung sa Mapaylaila. O di ay si Christian. And this is my partner and the future father. Eric Sumilig Jr. Isa, plaster sa akong mic ha. Ay, kulang pa. Okay. Okay na. Mayong buntag sa tanan. Sa atong mga amahan na og labing labaw na pud sa atong buhi na Dios nga gamahanan sa tanan. Samahan nani karon ayaw gayud kamo kabalaka.
Kay karon ra mo dili awayon sa inyong pinalangga na asawa. Una na to pagasugdan ang tanan selebrasyon karong buntaga, kitang tanan nakaila sa Fathers of All Nations. Sabay-sabay natong isagit kinsa the ang Father of Father all of all nations. Sabay-sabay natong isagit ang Fathers of all nations. Abraham. Yes, si Abraham. Karong Father's Day, atong inumduman nga sama sa pagamahan ni Abraham. Siya nagsalig, nagiya, o nahigugma, pinaagi sa pagtuo. Sama ni Abraham, ang tinuod nga amahan, dili man perpekto, pero puno sa kaisog, o paggugma para siyang pamilya. Bitaw part no, ilabi yung adlaw karon. So sa mga amahan dira, RPP lang mo relax, kundo paminaw ba? Kay ugma, kamo na po'y manghugas. Karon ang panahon nag-inyong maipakita sa kadaghanan kung anong in love kayo ang asawa sa inyo. Pwede na akong kuhaan, ginawag na ko